Mabago-bagong panahon ang nararanasan ngayon sa Eastern Samar dala ng bagyong Doming. Ang ilang residente, todo ang paghahanda dahil sa takot na maulit ang naranasan ng kasagsagan ng bagyong Yolanda. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Isay? Alright, susubukan na lang po nating balikan maya-maya lamang si Isay Reyes. Samantala, handang lumikas sa mga residente sa Tacloban City sakaling abisuhan sila ng mga otoridad dahil sa pananalasa ng bagyong Doming. Inihahanda na rin ang mga sasakyan para mailikas ang mga nakatira sa Tent City kung sakasakali. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol! Maris, bagamat maaliwalas pang panahon na ating nararanasan dito sa Tacloban City, ayaw pakakampante ng lokal na pamahalaan, gayon din ang mga residente na biktima ng bagyong Yolanda na naghahanda na rin sakaling manalasa nga dito si Doming. 6 na buwan nang nakalipas, Maris, ng manalasang Super Typhoon Yolanda dito sa Tacloban City. Marami pa rin biktima ang nasa Tent City pa rin na sa hanggang ngayon ay doon sumisilong. Mga tent ng iba ay nasa tabing dagat pa man din, gaya ng mga tent na ito sa Barangay 51 Magallanes. Bawal na rin pero dito pa rin gumawa ng pansamantalang tirahan ang ilang residente na walang tent. Wala naman daw kasi silang pupuntahan. Ang maganda nga lang, Maris, lahat sila handang lumikas sakaling manalasa nga si Doming. Sa katunayan, nakahanda na sila dahil nung Sabado pa lang, inabisuhan na raw sila hinggil sa bagyo at posibleng paglilikas sa kanila. Ang ASUDOM ang siya magsisibreng evacuation center sa mga residente. Sa ngayon, Maris, nasa 300 families pa raw ito ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Kung sakali, ililikas din ang mga nasa 500 to 700 families din na nasa tent pa rin. Inihahanda na rin daw ang kanilang mga sasakyan na gagamitin kung sakali. Kung naaalala natin, Marisa, talagang marami mga sasakyan ang na-damage dito sa lungsod nung nangyaring ang bagyong Yolanda. Kaya ngayon, isa raw ito sa kanilang inihahanda kung sakali nga daw na kailangan silang magkaroon ng evacuation. Sa ngayon, 50% na lamang daw ng mga biktima ng bagyong Yolanda ang totally dependent, lalo na nga ito sa mga pagkain, kaya pati relief, nakahanda na rin daw ayon kay Mayor Romualdez. Pero Maris, sinawin natin na sa ngayon, kahit na abisuhan na sila noong Sabado pa lang, as of this time, wala pa namang inililikas. Pero yung mga residente nga natin napuntahan kanina, nakabalot na sila, nakahanda na sila para anytime ay agad daw silang lilikas, na aminado sila na noong mga nakarang bagyo raw ay talagang pahirapan ang pagpapalikas sa kanila. But makatapos ng kanilang naranasan noong Yolanda, ngayon daw, isang sabi lang sa kanila, anytime, they're ready to go. Maris? Alright, Marisol, kumustahin ko lang yung pagtatayo dun sa mga permanent structure na dapat paglipatan itong mga evacuees, no, na hanggang ngayon ay nasa Tent City pa rin. Kasi kahit may mga binanggit ka na lugar na paglilipatan sa kanila o kung saan sila maaaring i-evacuate, ang alam ko, ang pakiusap talaga ng mga evacuees na yan, sa permanent structure na sila ilipat at doon na sila manirahan sa halip na sa mga Tent City. Alam mo, that's right, Maris. Kanina nga sa ating panayam sa kanila, muli nilang kinumusta nga at in fact, meron silang panawagan na dahil nga talagang no-build zone na yung mga tirahan na pinuntahan natin kanina. Nevertheless, inalaw pa rin sila ng local government dahil for humanitarian reason. Ito yung mga wala kasi sa mga bunk house. Pero sinabi sa atin ni Mayor Romualdez na tuloy-tuloy naman daw ang kanilang pag-develop ng permanent relocation ng mga residenteng ito. Bagamat, natatagalan daw o mabagal ang kanilang ginagawa dahil unang-una ng ariyan, meron daw kasing problema sa pondo, Maris. Alright, so ibig sabihin, Marisol, hindi pa masabi sa ngayon yung time frame kung kailan ito maitatayo at tuluyang matatapos? That's right, Maris. Hindi masabi ng lokal na pamahalaan ngayon kung kailan talaga pwedeng mag-occupy doon, kailan ito matatapos. Pero kung sakaling nga na mangyari ito, Maris, napakalaking ginhawa sa mga residente dahil yung permanent relocation na yan, we're not just talking here ng evacuation, kundi doon na talaga sila permanenteng maninirahan ay kayang mag-accommodate ng 12,000 katao, Maris. Maraming salamat, Marisol Abduraman.